Guys, welcome back to my channel. Today, i-review natin itong Jetour T2. Medyo na-curious ako sa sasakyan na ito, kaya naghanap ako ng unit. At nakakita naman ako dito sa Jetour Alabang. And before I continue, gusto ko munang magpasalamat kay Jumbo Macanlalay, yung sales executive ng Jetour Alabang. So kung meron kayong inquiry about the unit, tawagan nyo na lang siya. Okay, simulan na natin. So ang una mong mapapansin, kahawig siya ng Land Rover Defender. Dito sa grill meron siyang malaking Jetour na logo. Tapos yung kanyang headlight is LED. Yung headlight niya is squarish. Nandun pa rin yung pagka-retro old school ng design ng headlight niya. And also yung DRL niya functions as signal light also. Sa front makikita mo yung Jetour logo dito sa grill niya. Dito sa lower portion ng bumper, meron siyang toe hooks. Pero decoration lang yan, hindi siya totoong toe hooks. Sana ginawa nilang tunay yan. And then meron din siyang fog light na LED na din. At sa baba ng fog light, meron pa ding sensor. Yung Jetour na logo na yan, umiilaw yan pagka binuksan mo yung headlight. Dito sa hood, parang merong handle kagaya nung sa Ford Bronco. So, pwede kang mag-attach ng gamit dyan. Meron niyang butas sa gitna, so pwede mo rin siyang hawakan. Yung side mirror is body colored with turn signal light at sa ilalim is meron siyang camera for the 360 camera system. Maganda rin na yung kanyang door handles ay body colored kasi hindi bagay dito yung chrome. Meron din siyang black na fender flare na may ilaw dun sa gilid. Yung mags niya is size 20 na at ang goma niya is 255/55 R20. Please note na naka-disc brake siya dito sa harap, pati doon sa likod. At dito sa front fender, meron siyang additional vent na magandang tingnan. Ang ganda ng itsura niya kapag ka naka-side view, para talaga siyang Defender. As you can see here, yung design element niya is more on the squarish. Ang maganda dito, it looks modern at the same time classy and old school. At marami siyang lime green or yellow accent dito sa roof rail, dun sa wheels niya, at saka dun sa harap. You can see meron na siyang privacy glass. So, clear dun sa may driver at dun sa likod is dark na yung glass. If you look from the rear, makikita mo yung kanyang bulging sides, no? At meron din siyang character lines. As I said, yung kanyang tires is size 20 at saka naka-disc brake na rin dito sa likod. Another good attention to detail, yung carpeted fender liner, which makikita mo lang sa mga high-end vehicles to reduce noise or NVH ng sasakyan. I think ang isang point dito, kaya marami ding may gusto dito, is yung appeal niya at saka yung kanyang overall design. Na kapag nakita mo siya sa personal, maganda talaga siya. So ang parang binabayaran mo dito, yung character niya. Okay, check naman natin yung rear portion niya. Yung retro boxy design continues dito sa likod. Ang medyo hindi ko lang gusto yung design ng taillight. Medyo malaki kasi yung massing ng taillight pag tinignan mo from the rear. Additionally, meron din siyang spare tire cover na squarish. Ang hindi lang maganda, yung kanyang spare tire is donut type. At dito sa lower portion ng bumper may extra fog lamps. Sa may spoiler part naman, meron siyang third brake light at saka meron siyang camera. At meron siyang shark fin antenna na rin. At dito naman sa left side, nandito yung handle sa door opening dito sa likod. Okay, silipin natin yung suspension. Sa rear, independent suspension siya at sa harap is MacPherson. Okay, check natin yung interior. Generally, maganda yung design ng interior. So, it looks premium. Ito namang door panel, ito naka soft touch material ito. Dito ang lock and unlock button. At dito yung pag-open ng door. Dito sa middle, meron siyang Alcantara type material. Tapos, meron ditong red stitching. At dito sa may ilalim ng armrest, meron diyang compartment na pwede kang maglagay dyan ng payong. Nandito naman yung mga switches sa window. Parang aluminum yung kanyang color. At dito sa lower portion, yung bottle holder. At saka nandito yung speaker. The good thing here is naka 12 speaker Sony sound system na siya. Okay, check naman natin yung driving position. Yung steering wheel niya is actually D-type. Ito yung flat sa ilalim.
And then it's a leather wrap na maganda yung quality. Dito naman sa right side, nandito yung buttons for the instrument cluster. At dito sa left, yung buttons for the adaptive cruise control. Check naman natin kung tilt or telescopic siya. So ibaba natin ito. Yan, natitilt siya and it's also telescopic. At ang maganda dito, meron din siyang paddle shifter. Kaiba rin yung design ng switches sa light nito. Parang pinipihit mo siya. And then naka-sports pedal din siya na kulay aluminum. Dito sa aircon vent, merong aluminum accent as well as dito sa dashboard. At dito sa driver, naka-power adjustable seat na siya. Meron din siyang lumbar support. Ang kagandahan dito, yung lumbar support, mas malaki yung adjustment niya. Kasi pwede mong i-position kung saan mo gusto yung lumbar support niya. Dito sa front passenger seat, power adjustable na rin siya, pero wala na siyang lumbar support. Ang laki ng kanyang infotainment screen. It's 15.6 inches high definition digital screen. One thing na manonotice mo dito, yung magandang visibility. Yung dashboard niya is flat. Dito meron siyang silver or aluminum accent at dito may additional storage. Yung glove box compartment is nandito sa damp opening. Okay, let's check the operation niya. Let's start the engine. So, pwede na may start, sir. sige, start ko ha. So when you start, ang laki ng screen niya. Gano'n kalaki yung screen? Tapos updated na siya, sir. Meron na that before, we only have Apple CarPlay. Oo. Ngayon, may Android na rin siya. At marami siyang features at nandito sa loob ng screen yung command. Nandito. Yes, sir. So, pwede mo siyang Pwede rin voice command. Tapos pwede po siya isolate, malamig dito sa kabila, medyo warm. May voice command din. Opo, umapasok. Sige nga, sige nga. Please say it. Please turn on AC. The air conditioner has already been turned on. Hello, Jator. You can tell me. Please turn off AC. The air conditioner has already been turned off. Mabilis po ang response niya. Sige. Yung windows can be opened using voice command. Hello, Jitor. Here. Please open my window. Okay. Yan, if you want to open it all, hello, Jator. I'm here. Open all windows. Okay. Net. Na-isolate siya. Tsaka, feeling ko may sensor somewhere at the back pag saan nakaupo at the side. Hello, Jator. I'm here. Please close all windows. Okay. Kaya niyang buksan ng sunshade, sunroof. Hello, Jator. I'm coming. Please open sunshade. Okay. Wow. Yeah, pwede rin po manual. Nandito po yung... Okay. Pero pag tumatakbo, pwede ka mag-command o Pwede rin, sir. Okay. Kung sino man gusto yung whatever. Okay. Ayan, naka-full open na po siya. Hello, Jitor. I'm here. Please close the sunshade. Okay. Tapos if you want to test the music, pwede rin tayo Hello, Jator. Stop music. Ayan, sige. Ayan, sir. Okay. Ayan. Pag ito yung option na makikita mo yung 540 degrees ng 360 ng camera. So yung mga surroundings mo, makikita mo? Yes, sir. Halimbawa. Especially when you're driving, pag magto-turn. Pwede na pag magto-turn ka, lalabas po siya. Pag Okay. merong masyadong too close yung Okay. Galing, no? galing sir. Kompleto na po to. Parang top of the line. Would be comparable to other top of the line cars, yung mga high-end cars. Yan, airbags na. Oo. Pwede nyo rin po i-change yung setting kung mas gusto nyo yung harder na pag-turn on. Dito rin, everything is all here po. You can, kung gusto mo mas medyo, Ayan po, steering wheel. steering wheel. Light. Ito yung light, Apo. no? Okay. Comfort. Comfort. Tapos yung sport, pinakamagaan. Medyo mabigat. Ang sport medyo mabigat. Apo. Okay. Pero magaan pa. At ito nga pala yung itsura ng kanyang remote key. Drive mode niya Naka-normal tayo sir. naka-normal. 4x2 yan. Tapos ito is sport. Yes no? sir. And then May- meron kang stove. 4x4. Alright. Pag inikot mo pa, mud. 4x4 din. 4x4. Opo. Isa pang ikot, rock. Yes sir. Siguro next may sand.
Wala. Ayan, Eco. eco mode. Eco So, mode. six modes po siya. Plus, 1 Mm. automatic. Siya na magde-detect kung anong dinadaanan mo. Siya na rin mag-a-adjust. Mag-a-adjust kung Opo. ano yung mode na ano niya. So, So, pag 7 naka-automatic siya. Yes, sir. So, 7 drive modes technically. And meron na rin siyang wireless charger dito. Po, sir, pang sa train po. X mode. X mode. Ito naman, Camera. camera. Apo. This one is Heater. may heater. Oh, Tapos okay. ito rin po sa gitna. Would act as a cooler. Ayan, sir. Meron ng malamig. Oo nga. So, pwede ka maglagay ng drinks dito, no? Yes, sir. Nice. Okay. Okay, napakita natin yung mga features. Actually, hindi pa yung lahat. Marami pang ibang mga features. Okay, check naman natin itong rear portion. Dito sa rear door, plastic na siya, hindi na siya soft touch material. Pero na-maintain pa rin itong Alcantara style dito sa middle. And then, meron ditong handle. At dito sa lower portion, nandito yung bottle holder at speaker. Okay, check natin yung rear seat. So, dito sa likod ng driver's side, meron ditong lalagyan ng magazine, then pwede ka rin maglagay dito ng cellphone. Yung rear seat niya has a nice leg support. At dito, napaka-roomy niya, no? Yan, pwede kong ma-stretch yung aking paa. At ang kagandahan dito, flat yung flooring niya. So, very comfortable yan, especially dun sa middle passenger. At dito, meron dalawang USB port. Isang Type A, saka isang Type C. At dito sa baba, meron pang maliit na compartment. Dito sa likod, meron siyang grab handle. At yung grab handle na yan, meron pa siyang sabitan. The seats are really nice kasi leather siya. At dito, meron din siyang armrest. At pag inopen mo to, nandito yung cup holder, no? At dito, meron pa din siyang compartment pag inopen mo siya. At meron din siyang reading lamp dito sa may area ng handle. At meron din siyang ambient lighting dito sa side door panel. Okay, check naman natin yung likod. Ganito yung pag-open ng back door niya. At inside here, you can see na pwede mong i-flat yung second row seat. Kaya malaki yung cargo space niya pag naka-flat yan. Dito sa dalawang side, merong side pocket na parang may net. And then dito merong 12 volt socket. And then marami ding mga anchor points, no? Meron ditong speaker at dito naman meron ding ilaw. Okay, iangat natin itong pinaka-flooring niya. Pag inangat mo to, meron pang compartment dito. Since wala naman dito yung reserba, so hollow yan. So marami ka pa ding pwedeng ilagay na gamit. At dito meron kang cup holder dito sa likod. At pag inopen mo to, andito yung early warning device. At meron din ditong bottle opener, yan. Ang kagandahan dito, meron dalawang cup holder dito sa likod. Useful yan, especially kung magka-camping kayo. So marami siyang mga small details or features na hindi mo makikita sa ibang sasakyan. At dito meron pa siyang additional hooks and so much more. Quite interesting yung mga features niya. At yung pag-close nitong rear door, ganito lang. Yan, pwedeng soft touch lang na ganyan, then magla-lock na siya. Okay, check naman natin yung engine. Yung engine niya is 2-liter gasoline engine and it delivers 251 horsepower and 390 Newton meters of torque. By the way, naka 7-speed dual clutch transmission siya. Actually, it's one of the most efficient transmissions. Ibig sabihin, dalawa yung clutch niya. So pag DCT, yung transmission niya mayroong gears as against dun sa CVT na ginagamit yung belt at saka yung pulley. Yun naman conventional na automatic gearbox, meron siyang torque converter para matransfer mo yung power between the engine and the wheels. Ang advantage naman ng DCT is quicker yung gear changes. Ang disadvantage naman ito during stop and go traffic, merong jerkiness na mararamdaman. Ang DCT magandang gamitin pag spirited driving. Actually, yung engine niya is on the smaller side. And for its size, parang maliit yung engine niya. Pero na-attain niya yung 251 horsepower by turbocharging it.
which is usual sa ngayon. So it means lower cost of production and lower total weight. Usually, stressed yung smaller displacement engine pag nilagay mo sa malalaking sasakyan. But given the technology today, advanced na rin yung mga materials at parts na ginagamit. So, hindi na masyadong case yan today. Unlike dun sa mga previous iterations, malayo na yung narating ng engine technology. Actually, ang power niya is 251 horsepower and 390 Newton meters. So, ang lakas na rin niya. So, I think hindi ka mabibitin pagdating sa engine performance. Okay, test drive naman tayo para ma-check how it performs. Ilalabas na tayo dito sa very tight parking space. So, madali lang siyang gamitin kasi ang laki ng screen, tapos meron siyang 360-degree camera. Tapos, yung kanyang side mirror is floating pa. So, pag nag-reverse ka, automatic bumababa yung side mirror para ma-increase yung visibility at makita mo yung baba. Una kong napansin, super light yung kanyang manibela. Ang ganda rin ng kanyang visibility because of its boxy design. Yan sir, naka-normal mode, X mode pala. Yung X mode, 4x4 yun eh. 4x2 lang yan sir, very intelligent. Tapos, if you, pwede ka, hindi mo na kailangan mag-stop pag, sir, pag mag-change drive mode ka, normal. Yan, normal. Opo. Or, naka-sport tayo, yan. Pwede mga to sir. Dito minsan tumalon na dito kami, pero diininda ng sasakyan. Sport. Naka-sport mode yun. Yes sir. Pag sport mode, 4x2 lang yan. Lakas. Tapos pag pinindot ko itong manual mode, ito. Ayan. Tapos pwede. Left po tayo dyan sa para medyo maano na tayo. Nakatahimik na siya, no? Hey mixer. And Maganda weed yung, reader maganda na. yung NVH niya. Steep hill, automatic siya bumabagal pag halos lahat ng features sa mga top of the line cars are nandito na. So, pag lumiliko ka at lower speed, bumubukas yung camera. Ito, yung rough road. Hindi yung nararamdaman ng nasa likod. Kamusta ride mo dyan, sir? Okay. Suave. Kaliwa tayo dito, no? Opo. So, from that short drive from the dealership, ang una kong napansin yung car-like handling and crossover feel ng driving experience. Since monocoque ito, hindi mo masyadong ramdam yung vibrations unlike dun sa ladder frame chassis. Na pag nalubak, ramdam mo yung vibrations between the chassis and the body. Pag kinumpare mo to sa mga PPVs, hindi mo masyadong ramdam yung gaspang ng mga asphalt. Kasi doon sa PPVs, pagka nalulubak siya, ramdam mo yung vibrations between the body and the frame. Sa monocoque chassis naman, medyo ramdam mo yung road. Pero, mas composed siya at car-like yung feel when tackling uneven modulation sa road. And another thing that I would like to point out is yung NVH. Usually, yung mga boxy na sasakyan, ang expectation is rugged siya at maingay sa loob. But dito, tahimik siya. And another thing na nagpapaganda ng ride quality niya is yung independent suspension. Hindi naka-solid axle yung rear portion niya saka yung sa harap. So, mas lesser yung body movement since nasosoak up ng suspension yung mga unevenness sa road. Per wheel, na-absorb ng maayos yung mga bumps. Unlike pag naka-solid axle, pag nalubak yung right wheel mo, may effect yun doon sa left wheel mo. So, it affects the body movement of the sasakyan. Pagdating naman sa engine power, linear yung power delivery niya. Malakas siya for what it is. And I think hindi ka mabibitin pagdating sa engine power output nito. Very smooth yung experience.
And since this is a gasoline engine, pagdating sa NVH, tahimik siya, which is mahirap ma-achieve kapag ka diesel engine. And another thing is yung DCT transmission niya. So siguro sabi ng iba, jerky ito sa low speed. In my experience, hindi ko naman naramdaman na jerky yung transmission niya or may delay from the get-go. I think this is one of the better transmission in the market today. Hindi ko naramdaman yung jerkiness or delay in the transmission. Tingnan natin yung ano niya, yung brakes. Maganda rin. Swabe rin. Hindi yung ano, yung biglang bite na sumusubsub ka. And also yung modulation ng brake niya is also good. Progressive yung brake feel niya, hindi siya yung sensitive na mahirap i-modulate. Ganda rin ang turning radius. Oo. Overall, natuwa ako sa driving experience. For the price you're paying, you're getting your money's worth. Especially pagdating sa driving dynamics niya. Now, let's talk about the pros and cons. Ang unang pro niya yung character ng sasakyan. Similar siya sa mga cars like yung Jimny, yung Land Rover Defender, LC250, FJ Cruiser, at iba pa na malakas ang dating. So, na-attract yung mga tao pagdating sa styling. So, pagdating sa styling and aesthetics ng sasakyan, isa yan sa mga pros niya. And another pro here is yung dami ng features niya for the price you're paying for. So, for the price of 2.5 to 2.6 million, you get a lot of features that you can find only in premium cars or high-end cars. For the amount of features and bells and whistles, sulit talaga siya dun sa price level niya. So if you want something different and you are into tech and you are more adventurous, then magandang option itong Jetour T2. And another positive thing here is yung driving dynamics niya. When you look at it, kasi yung design niya is more boxy. So yung expectation mo is medyo harsh yung ride. So opposite siya. Parang nagdadrive ka lang ng small crossover. Ang light ng steering, maganda yung progression ng brakes, ang ganda rin ng response ng engine, at saka tahimik siya. And even yung handling niya mismo, it's very car-like. So, hindi ka mapapagod dito, especially kung magbabiyahe ka sa malalayong lugar. Another positive thing here is yung kanyang NVH. Even though naka-rake yung kanyang windshield because of its design, tahimik pa rin siya. Another pro nito is yung kanyang warranty. Yung Jetour is nagbibigay ng 10-year warranty sa kanyang engine. I think siya yung may pinakamahabang warranty when it comes to the engine kasi 10 years as against the others na mga 3 years or 5 years lang. So, ganun sila ka-confident sa kanilang product. And additionally, yung kanilang warranty is 6 years or 1 million kilometers, whichever comes first. So, very generous si Jetour pagdating sa warranty, unlike sa mga Japanese brand na 3 years lang at sa mga sa American brands, mga 5 years. Another positive here ay yung kanyang driving modes. Marami siyang driving modes which you can use especially in different road conditions. Very capable siya pagdating sa off-road. Pero iba pa rin siyempre yung mga ladder frame na chassis pagdating sa off-road. So yun yung mga positives niya. What about the negatives? In my opinion, because of this higher power output tapos gasoline engine siya, I think yung kanyang fuel consumption would be higher. Considering na malaki siya at mabigat din yung body. Another negative here would be yung parts and services. Since bago pa lang siya sa market at saka made in China siya, so there is a tendency na yung mga parts niya is matagal dumating, especially yung mga collision parts. Pero yung mga consumable na pyesa like yung mga filters, I think available naman yan sa mga kasa kasi mga normal items yan. Another negative here is yung collision parts. Kung magkaroon ng aksidente, wag naman sana. It will take time kasi low volume seller tong mga to eh.
So hindi sila mag-i-stock ng mga collision parts ng marami. Another negative thing is yung limited na service centers or kasa. Since bago pa lang itong brand, so yung mga kasa niya is magkakalayo. So kung magpapa-PMS ka, medyo hassle kasi hindi naman siguro malapit sa inyo yung mga dealers nila kasi kokonti nga. Another negative thing dito is yung marami niyang features na more on electronics. So medyo techy siya. In the future, expected na makakaroon niya ng mga glitches. And since kokonti pa yung mga technicians na familiar doon, makakaroon ng problem. And lastly, another negative niya is yung low resale value. Kung resale value ang habol mo, hindi ito strong point ng G32. Especially yung mga Chinese cars in general. So, yan ang pros and cons niya. Ang take ko dito is value for money siya na vehicle. Kung hindi ka naman brand conscious at ang habol mo is yung comfort, technology, refinement, and comfort, maganda na ring option itong T2. Ang major problem lang sa karamihan is yung notion na pag Chinese car is hindi reliable at hindi tatagal. Pero if you go to China, gamit na gamit ito nila. So, subok na rin nila ito. Sobrang layo na yung quality nila from the Chinese cars that we've known before. Actually, pag i-compare mo siya sa mga mainstream brands like yung Toyota, Mitsubishi, Nissan, it offers more features or values at its price point. Kumbaga, sila yung nagseset ng benchmark pagdating sa mga features, which is actually good sa consumers. So, mas dumadami yung options sa ating market. It challenges the mainstream brands to offer more features and modernize their vehicles. Kasi as of now, hindi mo na rin masasabi na low quality ang mga Chinese cars. Ang drawback na lang siguro yung availability ng mga services at saka yung mga parts. If political issues stops you from acquiring this car, then don't buy this car kasi meron din naman talagang ayaw ng mga everything na made in China. So, depende na talaga yan sa tao. Hindi tayo pare-pareho ng priorities at saka ng mindset. Anyway, before I forget, ito nga pala yung mga advanced safety features niya. Meron siyang adaptive cruise control, front collision warning, rear cross traffic alert, anti-rollover control system, bend braking control, front and rear parking sensors, rear view monitoring, traffic jam assist, integrated cruise assistance, 7 driving modes, roll control, off-road information display, hill start assist, hill descent control, central deflect, limited slip differential at electronic gear shifter. Meron din siyang tire pressure monitoring system or TPMS, ABS, EBD, EBA, blind spot detection, lane departure warning, lane keeping assist, at advanced emergency braking. And also meron siyang small features like ambient lighting, heated and cool seats, USB Type-C, wireless charging, at saka yung wireless Apple CarPlay and Android Auto. Also, yung head unit niya gumagamit ng Snapdragon chip. Yan yung mga ginagamit sa mga smartphones gaya ng Samsung. At meron din siyang wade sensing na nagsasabi how deep the water is para makakross ka. In summary, for the price you're paying for, this vehicle gives a lot. Pagdating sa performance, character, and build quality, this is mostly positive. So kung open-minded ka and you're willing to spend 2.6 million for this kind of technologies, then pwede mo itong pag-isipan. Ngayon, kung conservative ka naman, hindi ito bagay sa'yo. So mag-i-stick ka na lang dun sa mga old style na SUV. At the end of the day, kung buyer ka, titingnan mo din kung ano yung importante sa'yo. Kasi ngayon with the advances in technologies, marami na mga sasakyan kahit anong brand. Parang almost the same na lang sila eh. Ang nakakaiba lang sa perception. Ang magmamatter na lang talaga yung after sales services at saka yung reputation ng manufacturer. Pero minsan yung mga buyers, loyal sila sa isang brand. Hindi sila willing na mag-gamble sa ibang brands.
Anyway, your money, your rules. Kung saan ka masaya and contented, yun ang kunin mo. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!